Sa isang liblib na baryo sa Samar, namumuhay si Antonio, isang batikang albularyo na kinikilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kausayan sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Matanda na si Antonio, ngunit ang kanyang katawan ay malakas pa rin at matikas, bunga ng mga taon ng pag-aaral ng sinaunang karunungan. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang lolo na isang bantog na antingero. Sa edad na 16, natuto na siyang gumamit ng mga orasyon at anting-anting laban sa mga aswang at engkanto. Subalit, hindi niya inakalang ang kanyang kapalaran ay mag-uugnay sa isang nilalang na nagmula sa lugar na itinuturing ng alamat lamang na ang Biringan. Si Carolina, ang reyna ng Biringan, ay isang engkantadang may kagandahang hindi kayang isalarawan ng salita. Sinasabing ang sino mang makakakita sa kanya ay hindi na makakabalik sa mundo ng tao nang hindi nababago ang kanilang kapalaran. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa gabi at ang kanyang tinig ay musika na bumabalot sa kaluluwa ng sino mang makarinig. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay nagkukubli ang misteryoso at panganib na maaaring magdala ng kapahamakan sa sino mang mahulog sa kanyang bitag. Isang hating gabi, may kumalat na balita sa baryo na nawawala ang anak ng kapitan. Ayon sa mga nakasaksi, nakita nila itong naglalakad papalayo sa baryo. Tila ba may sumusunod na anino? Ang mga matatanda ay nagsabi na maaaring ito ay kinuha ng mga engkanto. Sa takot ng mga tao, tumawag sila kay Antonio upang humingi ng tulong. Sinundan ni Antonio ang mga bakas ng bata hanggang sa umabot siya sa paanan ng bundok. Doon, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila lumalayo at ang mga ilaw sa paligid ay nagiging malabo. Sa gitna ng kagubatan, may nakita siyang isang figura. Isang babae na may mahahabang buhok na bumalot sa kanyang katawan at ang kanyang muka ay hindi maaaninag sa dilim. Antonio, matagal na kitang hinihintay. Bulong ng babae. Nagulat si Antonio. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Carolina, ang aking pangalan, at ikaw ang aking napili. Hindi may paliwanag ni Antonio kung bakit tila nakahawak sa kanyang puso ang tinig ng babae. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang hindi niya kayang tumanggi. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kwento ng albularyo at ng reyna ng engkanto. Maliwanag ang buwan sa langit noong gabing naglaho ang anak ni Kapitan. Habang ang buong baryo ay nahihimbing, si Antonio ay naglalakad sa masukal na gubat. Dala ang kanyang tambor, ritual na kahoy na kahon at mga dahon ng alagaw na nakasukbit sa kanyang baywang. Alam niyang may kakaiba sa gabing iyon. Sa kanyang bawat takbang, ramdam niya ang malamig na hangin na tila bumubulong sa kanyang mga tainga. Naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya mula sa likuran ng mga puno. Sa isang puno ng baliti, nakita niya ang isang anino na dumaan ng mabilis. Halika, Antonio, bulong ng isang tinig. Napahinto siya. Hindi ito ordinaryong nilalang. Sa kanyang karanasan, ang mga ganitong tawag ay mula sa mga engkanto. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Inilabas niya ang kanyang itak at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa kalagitnaan ng kagubatan, napansin niyang hindi niya na matunton ang daan pabalik. Parang ang buong gubat ay naging isang malaking kulungan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang liwanag ang lumitaw. Isang babae na nakasuot ng puting bestida, naglalakad na tila lumulutang sa lupa. Ikaw ba si Carolina?
Tanong ni Antonio. Ngumiti ang babae. Oo, at ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Bago pa man magtanong si Antonio, naglawang babae. Sa hangin, iniwan siya naguguluhan. Ngunit may iniwang marka si Carolina, isang pulang bulaklak na hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Alam ni Antonio na ang bulaklak na ito ay hindi ordinaryo. Pagbalik niya sa baryo, dinala niya ang bulaklak sa kanyang bahay at pinatong sa kanyang altar. Kinabukasan, nagising siya na may babaeng nakatayo sa kanyang pintuan. Si Carolina na naman. Antonio, tulungan mo akong hanapin ang mga nawawalang kaluluwa na kinuha ng mga nilalang sa beringan, sabi ng babae. Bagaman nag-aalangan, hindi tumanggi si Antonio. Alam niyang hindi niya matatakasan ang engkantadang ito. Sa malamlam na sikat ng araw, nakatayo si Carolina sa harapan ng pintuan ni Antonio. Nakatitig siya kay Antonio na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Hindi niya mahinuha kung paano siya nakarating doon, pero naramdaman niyang hindi siya maaaring tumanggi. Antonio, muling sabi ni Carolina. Ang kanyang tinig ay malamig na parang hangin ng Desyembre. Maraming kaluluwang naliligaw sa beringan. Hindi nila kayang bumalik sa kanilang mga tahanan. Kailangan ko ang iyong tulong. Tumingin si Antonio sa kanyang paligid. Wala ni isang tao sa lansangan. Tila ba ang buong baryo ay nahulog sa malalim na pagkakatulog. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Alam niyang hindi ordinaryong pangyayari ito. Ano ba ang kailangan kong gawin? Tanong ni Antonio, hawak ang kanyang anting-anting na nakasabit sa kanyang liig. Sumama ka sa akin. Ipaaalam ko sa iyo kung paano man matutulungan ang mga nawawala, sagot ni Carolina habang naglalakad palayo. Ang kanyang mga paa ay hindi humahaplos sa lupa. Dala ang kanyang tambor at isang botilya ng langis ng nyog na may kasamang mga bulong. Sumunod si Antonio. Wala siyang iniwang babala o pahiwatig sa mga kabaryo. Para bang alam niyang ito ay isang paglalakbay na hindi basta-bastang maipaliliwanag. Paglabas nila ng baryo, pinanood ni Antonio kung paanong lumalabo ang paligid. Habang naglalakad, ang mga puno sa gilid ng daan ay tila kumukurap at ang mga anino ay humahaba sa hindi pangkaraniwang paraan. Antonio, ikaw ay may kakayahan na hindi mo palubos na nauunawaan. Ang dugo mo ay may taglay ng bertod at ikaw lamang ang makakatulong upang mapanumbalik ang balanse sa aming mundo. Wika ni Carolina nang hindi lumilingon. Napakunot noo si Antonio. Alam niyang may bertod siya, ngunit hindi niya inaasahan na maging bahagi ng engkanto ang kanyang kapalaran. Bakit ako, Carolina? Marami namang albularyo sa mga kalapit na baryo, tanong ni Antonio habang mahigpit na hawak ang kanyang tambor. Tumigil sa Carolina sa gitna ng makitid na daan at tumingin ng tuwid kay Antonio. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Antonio ang kanyang buong muka. Malapor sila ng kutis, mga matang tila kumikinang sa liwanag ng buwan, at labi na may bahid ng pulang parang dugong sariwa. Dahil ikaw ang pinili ng kalikasan, hindi lahat ng albularyo ay may kakayahang makapasok sa beringan. At ikaw ang kailangan ko, sagot niya na may bahid ng lungkot. Muling kumirot ang dibdib ni Antonio. May kung anong bahagi sa kanyang nagsusumigaw na huwag sumama. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isipan. Pagkaraan ng ilang oras ng paglalakad, narating nila ang paanan ng isang matandang baliti. Ang mga ugat nito ay nakakapit sa lupa na parang mga braso ng halimaw na nag-aabang ng bibiktimahin.
Tayo na, sabi ni Carolina habang inilalagay ang kanyang palad sa puno. Sa isang iglap, bumukas ang lupa at lumitaw ang isang daan pababa sa kadiliman. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanilang dalawa. Bumuntong hininga si Antonio at lumakad pababa. Kasunod si Carolina na tila lumulutang. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Antonio ang bumibigat na presensya sa paligid. May naririnig siyang mga bulong sa hangin, mga tinig na hindi niya maintindihan. Ngunit ramdam niyang puno ng pighati at pagmamakaawa. Pagdating nila sa dulo ng daan, natambad sa kanya ang isang lungsod na tila kumikislap sa ilalim ng bituin, ang Biringan. Napanganga si Antonio. Ang lungsod ay puno ng mga palasyong gawa sa itim na batong kumikinang at ang mga ilawan ay mga kristal na may asol na apoy. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, naramdaman ni Antonio ang lungkot na bumabalot sa lugar. Marami ang nawawala rito. Kailangan nating mahanap ang kanilang mga kaluluwa bago pa sila tuluyang mawala sa dilim, wika ni Carolina. Sa kanilang paglalakad sa mga lansangan ng Biringan, lumapit si Antonio sa isang matandang lalaki na tila naliligaw. Maputla ang kanyang balat at ang mga mata ay parang walang buhay. Ikaw ba ay tao? Tanong ni Antonio. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya at ngumiti ng matipid. Hindi ko na maalala. Pero alam kong matagal na akong narito. Paano ka nakapunta rito? Tanong ni Antonio. Isang babae ang tumawag sa akin. Sinundan ko siya. Matapos noon, hindi ko na natagpuan ang daan pabalik. Napatingin si Antonio kay Carolina. Ngunit ang engkantada ay tahimik na nakatingin sa malayo. Kailangan natin maibalik sila, sabi ni Antonio na puno ng determinasyon. Hindi ganong kadali, Antonio. Maraming mga nilalang sa Biringan na hindi nais na bumalik ang mga kaluluwa sa mundo ng mga tao. Bulong ni Carolina. Habang patuloy silang naglalakad, napansin ni Antonio na ang anino ng lungsod ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Alam niyang hindi magiging madali ang kanilang misyon. Ngunit kahit anong mangyari, nagpasya siyang tulungan ang mga kaluluwang nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo, kahit pa ang halaga nito ay ang kanyang sariling kalayaan. Habang naglalakad sina Antonio at Carolina sa mga lansangan ng Biringan, naramdaman ni Antonio ang bigat ng bawat takbang. Sa kabila ng kagandahan ng lungsod, tila may bumabalot na hindi may paliwanag na panganib. Ang mga kaluluwang kanyang nakakasalubong ay lumilingon at nagmamasid, ngunit walang sino man ang nagsasalita. Antonio, doon sa turing iyon, nakakulong ang karamihan sa mga kaluluwang hindi na makakabalik sa mundo ng tao. Bulong ni Carolina habang tinuturo ang isang matayog na gusali na tila yari sa itim na kristal. Tumingala si Antonio. Ang tuktok ng turi ay abot sa lupa at nababalot ng alingasngas na parang usok. Sa bawat pagdako ng tingin niya, parang may gumagalaw na mga anino sa mga bintana. Bakit sila nakakulong? Tanong ni Antonio, nilalabanan ng malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. May mga nilalang sa Biringan na ayaw pakawalan ng mga kaluluwang ito. Kung sino man ang makakawala, bumabalik sa kanilang mga pamilya sa mundo ng tao. Ngunit kung sino ang hindi makakaalis, nananatili rito hanggang tuluyan silang lamunin ng dilim. Sagot ni Carolina. Lalo pang nag-alab ang determinasyon ni Antonio. Dinukot niya ang kanyang tambor at sinimulang kalabitin ang mga tali nito. Nag-aanyaya ng proteksyon mula sa kanyang mga anting-anting. Hinusal niya ang isang orasyon na matagal nang itinuro ng kanyang lolo.
Santong Espiritu, ipakita ang daan. Tanglawan ang dilim na bumabalot sa amin. Sa bawat pagbigkas, nagniningning ang kanyang anting-anting sa dibdib. Nagsimulang gumalaw ang lupa sa kanilang harapan. Tila ba may sumasagot sa kanyang panalangin. Ngunit bago pa sila makapasok sa loob ng tore, isang malalim na tinig ang umaalingaw mula sa dilim. Walang sino mang makakatawid dito nang walang pahintulot. Mula sa likuran ng gusali, lumitaw ang isang nilalang na may anyong tao. Ngunit ang balat ay kasing itim ng uling. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang bibig ay may matalim na ngipin na tila handang manila ng sino mang hahadlang sa kanya. Antonio, siya si Likudan, ang tagapangalaga ng tore. Isa siyang engkanto na walang awa sa mga nagtatangkang iligtas ang mga kaluluwa rito. Bulong ni Carolina. Hindi umatras si Antonio. Humugot siya ng langis ng nyug mula sa kanyang bulsa at binasbasan ito ng orasyon. Ibinuhos niya ito sa kanyang itak na agad nagliwanag ng kulay ginto. Hindi kita hayaang pigilan kami, matapang na sagot ni Antonio. Nagpakawala ng halakhak si Likudan. Matapang ka, Albalario, pero hindi mo ko kayang labanan ng mag-isa. Sa isang iglap, lumitaw ang 4 na anino mula sa kanyang likuran. Mga engkantong tulad niya. Ang mga matay pulang-pula at ang kanilang mga daliri ay matutulis na parang patalim. Sinimulan ni Antonio ang kanyang ritual. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng asin at dahon ng alagaw, mga sangkap na kilalang makakapagtaboy ng masasamang engkanto. Sa isang kumpas, itinaas niya ang kanyang tambor at pinukpok ito ng 3 bisis. Espiritu ng liwanag, dumating ka at protektahan kami sa dilim. Bumagsak ang liwanag mula sa kalangitan at ang paligid ay saglit na nabalot ng makinang na kulay ginto. Ang mga engkanto ay napaurong, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa isang iglap, sumugod si Likudan kay Antonio. Ang kanyang mga kuko ay tila bakal na nasusugatan ng sino mang tatamaan. Agad hinarang ni Antonio ang kanyang itak at nang magdikit ang kanilang sandata, naglabas ito ng liwanag na kumalat sa buong paligid. Hindi mo ko matatalo, Albalario, sigaw ni Likudan. Ngunit sa gitna ng kanilang sagupaan, lumapit si Carolina at inilagay ang kanyang palad sa balikat ni Antonio. Antonio, hayaan mo ako ang magtapos nito. Naglabas ng puting liwanag si Carolina mula sa kanyang mga palad at itinapat ito kay Likudan. Sa isang sigaw ng sakit, naglaho ang engkanto at bumagsak ang mga aninong kanyang kasama. Tahimik na bumalik ang kadiliman sa paligid at ang tore ay tila muling nagdilim. Bukas na ang daan, sabi ni Carolina habang tumitingin kay Antonio na bakas ang pagkapagod. Maraming salamat, ngunit hindi pa tapos ang ating misyon, sagot ni Antonio. Sumabay silang pumasok sa tore habang ang mga kaluluwa ay tahimik na sumusunod sa kanilang likuran. Alam nilang pagsalakay na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na sekreto ng biringan na kanilang matutuklasan. Pagpasok ni Antonio at Carolina sa loob ng tore, bumalot sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Sa kabila ng makapal na dilim, tila sumisilip ang mga mata sa bawat sulok ng dingding. Ang mga kaluluwang nabanggit ni Carolina ay hindi pa lumilitaw, ngunit ramdam ni Antonio ang kanilang presensya. Nasaan sila? Tanong ni Antonio habang iginagala ang tingin sa paligid. Silang mga nawawala ay nasa itaas, pero hindi tayo makakaakyat nang hindi natin nilalampasan ang bantay ng tore, sagot ni Carolina. Sa kanilang harapan, may isang makipot na hagdanan na pilit humahawi sa kadiliman. Bawat hakbang ni Antonio ay lumilikha ng mahihinang kaluskos na gumugulo sa katahimikan ng tore. Habang umaakyat sila,
Naririnig ni Antonio ang mga bulong, tila humihingi ng saklolo ang mga kaluluwang nakakulong. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Nagkatinginan sina Antonio at Carolina. Naririnig mo ba yon? Tanong ni Antonio. Tumango si Carolina. Sila ang mga kaluluwa. Hindi nila mahanap ang daan pabalik. Sa pag-abot nila sa ikalawang palapag, tumambad ang isang malaking silid na puno ng salamin. Sa bawat salamin may mga mukhang nakatingin sa kanila, mga taong may mga matang pagod at nawawalan ng pag-asa. Lalapit na sana si Antonio, ngunit tinawakan siya ni Carolina sa braso. Huwag, ang mga salaming ito ay hindi ordinaryo. Kapag tumingin ka ng matagal, makukuha na nila ang iyong kaluluwa. Napatras si Antonio. Binabantayan ng kanyang bawat galaw. Tila gumagalaw ang mga mukha sa salamin, sinusundan ang kanilang paglalakad. Paano natin sila maililigtas? Tanong ni Antonio. Sa itaas ng tore, may isang prosesyon ng mga lumang orasyon at panalangin. Kung matutunan natin iyon, bababasag natin ang mga salamin at makakalaya ang kanilang mga kaluluwa. Sagot ni Carolina. Nagsimula silang maglakad palayo sa silid ng mga salamin. Ngunit bago silang makalabas, isang figura ang lumitaw mula sa likod ng isa sa mga salamin. Isa itong matandang babae na nakaputing saya at may hawak na baston. Maputla ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay walang itim. Puti lamang na parang pinuti ng oras. Sino ang nangangahas na pumasok sa turin ng mga nawawala? Bulalas ng matanda. Ang kanyang tinig ay humalo sa hangin na parang alingaw-ngaw. Kami ang naririto upang iligtas ang mga kaluluwa. Sagot ni Antonio, mahigpit na hawak ang kanyang tambor. Malakak matanda. Marami nang sumubok at marami nang hindi muling nakita. Hindi kami katulad nila. Ako ang reyna ng Berengan at ako ang albularyong ito ay taglay ang bertod na kayang bumaliktad sa anumang sumpa. Tugon ni Carolina. Saglit na tumahimik ang matanda. Tiningnan niya si Antonio at Carolina. Tila sinusuri ang kanilang mga kaluluwa. Kung talagang nais niyong tumulong, kailangan niyong patunayan na hindi kayo takot sa dilim. Itinuro ng matanda ang isang pinto sa dulo ng silid. Pumasok kayo riyan at kung malampasan niyo ang pagsubok, makakaakyat kayo sa itaas. Nagkatinginan sina Antonio at Carolina. Walang alinlangan. Sumunod sila sa direksyon ng matanda at binuksan ang pinto. Sa loob ng pinto, isang napakadilim na pasilyo ang bumungad sa kanila. Sa bawat takbang, naramdaman ni Antonio na unti-unting pumibigat ang kanyang katawan na parang may pumipigil sa kanya. Antonio, nararamdaman mo ba iyon? Bulong ni Carolina. Oo, parang hinihigop tayo ng lupa. Sagot ni Antonio. Sa di kalayuan, biglang lumitaw ang mga kaluluwang kanilang naririnig kanina. Tila mga aninong paggalagala sa pasilyo. Ang kanilang mamukha ay maputla at ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Ilabas niyo kami rito. Hindi nagpatinag si Antonio. Tinukot niya ang kanyang itak at nag-usal ng panalangin. Luwas, luwas, bumalik kayo sa inyong tahanan. Ngunit sa halip na umatras, lalong lumapit ang mga kaluluwa. Isa-isa nilang hinawakan ang balikat ni Antonio at Carolina. Lumalamig ang kanilang mga palad at pakiramdam ni Antonio ay unti-unting humihina ang kanyang katawan. Antonio, huwag kang magpatalo. Bulong ni Carolina. Hinugot ni Antonio ang isang maliit na bote ng tubig na may dasal at iwinisik ito sa mga kaluluwa. Sa bawat patak, dahang-dahang naglaho ang kanilang mga anino
bumalik sa hangin na tila natunaw. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo, bumungad ang isang bagong hagdanan na patungo sa ikatlong palapag. Napabuntong hininga si Antonio. "Tapos na ba?" "Hindi pa, pero malapit na tayo." Habang umakyat sila sa hagdan, unti-unting sumilay ang liwanag mula sa itaas. Sa kanilang pag-abot sa tuktok ng tore, nakita nilang isang altar na yari sa pilak. Sa ibabaw nito ay isang lumang aklat puno ng mga sinaunang orasyon. Lumapit si Antonio at binasa ang laman ng aklat. Sa bawat pahina ay naroon ang mga pangalan ng mga kaluluwang nawawala. Mga pangalan na hindi pa niya naririnig, ngunit alam niyang mahalaga. "Itong aklat na ito ay ang susi. Kailangan nating tapusin ang ritual upang mapalaya sila." Ngunit bago pa niya maumpisahan, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa ibaba. "May paparating," sabi ni Carolina. Dali-daling lumingon si Antonio at nakita ang isang napakalaking anino na papalapit sa kanilang kinaroroonan. "Antonio, magmadali ka," sigaw ni Carolina. Hawak ang aklat, sinimulan ni Antonio ang pag-usal ng mga orasyon habang ang anino ay patuloy na lumalapit. Alam niyang wala ng atrasan, ang kaligtasan ng mga kaluluwang nawawala ay nasa kanyang mga kamay. Sa pag-usad ng bawat salitang inusal ni Antonio mula sa aklat, nagsimulang umuga ang turi ng beringan. Ang hangin ay bumigat at ang mga salamin sa ibabang palapag ay nagsimulang magbitak. Mula sa anino, lumitaw ang isang figurang mas matangkad kaysa tao. May mahahabang braso at mga matang pula na tila apoy sa kadiliman. "Antonio, bilisan mo," sigaw ni Carolina. Nakapwesto sa harap niya na tila handang harangan ang nilalang na dahang-dahang papalapit. Itinaas ni Antonio ang aklat at isinaboy ang isang patak ng langis ng niyog sa altar. "Sa liwanag ng Santong Espiritu, basagin ang kadiliman na bumalot sa mga kaluluwang ito. Ang mga nawawala ay bumalik sa kanilang tahanan." Ngunit sa halip na umatras, lalong lumapit ang anino. Lumabas ang mahaba nitong kuko at pilit inabot ang aklat na hawak ni Antonio. "Hindi mo sila maliligtas, Albularyo. Sila ay akin," bulong ng anino. Sa isang iglap, bumalot ang silid sa makapal na usok. Nawalan ng malay si Antonio sa loob ng ilang segundo at nang dumilat siya, nakita niyang nasa isang malawak na patlang siya. Madilim at tanging ang ilaw mula sa kanyang anting-anting ang nagsisilbing liwanag. "Nasaan ako?" bulong niya. Iginala ang paningin. Wala si Carolina at ang turi ay nawala na rin. "Antonio?" Luminga siya. Sa kalayuan, isang matandang lalaki ang nakaupo sa ilalim ng puno ng baliti. Ang kanyang mukha ay puno ng piklat at ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa paglipas ng panahon. "Lolo?" tanong ni Antonio, hindi makapaniwala. "Oo, ako to. Wala ka sa beringan ngayon. Nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan," sagot ng matanda. Nilapitan ni Antonio ang kanyang lolo. "Anong ginagawa mo rito? Matagal ka nang nawala." Ngumiti ang matanda. "Nawawala rin ako, tulad ng mga kaluluwang sinusubukan mong iligtas." Napakunot-no si Antonio. "Paano kita maililigtas?" Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at inilagay rito ang isang maliit na bato na kasing itim ng gabi. "Dalhin mo ito. Isa itong bato ng beringan. Gamitin mo ito upang harapin ang anino at tapusin ang sumpa na bumabalot sa tore." Pagkapisil ni Antonio sa bato, biglang lumiwanag ang paligid. Bumalik ang silid ng tore at naroon pa rin si Carolina, nakikipaglaban sa anino. "Antonio, gising ka na," sigaw ni Carolina habang binabalanse ang sarili mula sa bawat pag-atake ng anino. Itinaas ni Antonio ang itim na bato at isinabo ito sa direksyon ng anino. Sa isang iglap,
Sumiklab ang bato at naging liwanag na tumagos sa katawan ng nilalang. Isang malakas na hiyaw ang bumasag sa katahimikan ng tore. Unti-unting naglaho ang anino at kasabay nito, nagsimulang mabasag ang lahat ng salamin sa paligid. Mula sa mga basag na salamin, lumabas ang mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Isa-isa silang bumalik sa kanilang anyo at dahang-dahang lumutang papalabas ng tore. Salamat, salamat, bulong ng mga kaluluwa habang binabaybay nila ang daan pabalik sa mundo ng tao. Pagkatapos ng lahat, huminga ng malalim sa Antonio. Lumapit si Carolina sa kanya, bakas ang pagod ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Natapos na ba ang sumpa? Tanong ni Antonio. Tumango si Carolina. Oo, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang ating misyon. Marami pang kaluluwang nawawala sa Beringan. Nagkatinginan sila at sabay na lumingon sa bintana ng tore. Sa labas, ang lungsod ng Beringan ay muling lumiwanag. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, alam nilang may mga lihim pa itong hindi natutuklasan. Handa ka pa bang ipagpatuloy ito? Tanong ni Carolina. Ngumiti si Antonio at muling hinawakan ng kanyang tambor. Hanggat may mga kaluluwang humihingi ng tulong, hindi ako titigil. Mula sa tore, bumaba sina Antonio at Carolina. Habang ang kanilang mga anino ay naiiwan sa dingding, tila paalala na minsan ang pagitan ng buhay at kamatayan ay napakanipis at ang tanging ang tapang at pananampalataya ang makakapagbukas ng daan pabalik. Pagkababa ni Antonio at Carolina mula sa tore, naglakad sila sa gitna ng katahimikan ng Beringan. Sa kabila ng mga kaluluwang nailigtas, naroon pa rin ang bigat ng presensya ng mga natitirang engkanto. Tila patuloy silang binabantayan ng mga matang hindi nila makita. Carolina, ano pa ang hindi ko nalalaman tungkol sa Beringan? Huminto si Carolina at tiningnan siya. Sa ilalim ng mga mahinang liwanag ng buwan, tumambad ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang Beringan ay hindi lamang tahanan ng mga engkanto, Antonio. Isa rin itong kulungan. Anong ibig mong sabihin? Nilikha ang Beringan upang magbigay ng tahanan sa mga engkanto na naiwang nag-iisa. Ngunit sa kalaunan ay naging pugad din ito ng mga kaluluwang naliligaw. Ang mga hindi makabalik sa kanilang mga katawan ay kinukuha ng Beringan. Ang iba naman ay ginugulo ng mga nilalang na nakatira rito, na siyang dahilan kung bakit hindi sila makawala. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ni Antonio. Ibig sabihin, hindi lahat ng engkanto rito ay handang tumulong. Tumango si Carolina. May mga tulad ni likodan na ginusto ang paghihirap ng mga kaluluwa. At mayroong ding mga engkantong tulad ko na sinusubukang protektahan ang mga nawawala. Bago pa makasagot si Antonio, may narinig silang kaluskos mula sa isang makipot na eskinita sa gilid ng isang abandonadong bahay. Pareho silang napalingon. Sa dulo ng eskinita may anino ng isang batang babae na nagtatago sa dilim. May tao ba ron? Tanong ni Antonio palapit sa eskinita. Antonio, mag-ingat ka. Hindi alintana ni Antonio ang babalay ni Carolina. Dahan-dahan niyang nilapitan ang anino. Nang malapit na siya, lumabas mula sa likod ng isang haligang isang batang babae na may mahabang buhok, maputlang balat at nakasuot ng lumang saya. Kuya, tulungan mo po ako, bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay parang alingaungaw sa loob ng isang kuweba. Lumuhod si Antonio sa harap ng bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Ngunit bago pa sumagot ang bata, hinawakan nito ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagbago ang kapaligiran. Nagising si Antonio sa gitna ng isang palasyo. Ang mga dingding ay yari sa ginto at mga kandila sa paligid ay nagbibigay ng marahang liwanag. Sa dulo ng silid, naroon si Carolina na tila naghihintay sa kanya. Ngunit alam ni Antonio na may kakaiba rito.
na ang anyo ni Carolina ay bahagyang malabo at ang kanyang mga mata ay kulay abo. "Antonio, dumating ka na rin," wika ni Carolina. "Bakit ako naririto?" tanong ni Antonio habang iniikot ang tingin sa silid. "Dahil may kailangan kang malaman." Lumapit si Carolina sa kanya at sa kanyang paglapit, nagbago ang anyo ng silid. Naging madilim ang paligid at ang mga pader ay nabalutan ng gumagapang na mga anino. Ito ang tunay na anyo ng Biringan. Isang kaharian ng mga nawawala at mga nabihag ng engkanto. Ang mga sinumang mapanlinlang at sakim ay nananatili rito bilang parusa. Ngunit ang mga inosente ay ginugulo ng mga engkanto na nagkukubli sa dilim, sabi ni Carolina. Habang nagsasalita si Carolina, bumukas ang lupa sa harap ni Antonio. Mula rito lumitaw ang mga kamay na pilit inaabot siya, mga kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang mundo. "Tulungan mo kami! Tulungan mo kami!" sigaw ng mga kaluluwa. Pumikit si Antonio at nag-usal ng panalangin. "Sa ngalan ng mga lumang espiritu, bigyan niyo ako ng lakas na palayain ang mga nawawala." Sa kanyang dasal, sumilay ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Tumama ang liwanag sa mga kaluluwang kumakawala mula sa lupa. Isa-isa silang lumayo, naglaho na parang usok sa hangin. Nang magmulat si Antonio ng mata, bumalik siya sa eskinita kung saan niya unang nakita ang batang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang bata. "Antonio, hindi lahat ng engkanto ay mapagkakatiwalaan, tandaan mo yan," tawag ni Carolina. Tahimik na tumango si Antonio sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bigat ng mga kaluluwang hindi pa niya naililigtas. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. "Tara na, Carolina. Marami pa tayong dapat gawin." Habang naglalakad sila pabalik ng sentro ng Biringan, hindi napansin ni Antonio na sa likuran niya, sa ilalim ng eskinita, may isang pares na mata, ang tahimik na nagmamasid sa bawat galaw nila. Habang naglalakad sina Antonio at Carolina sa kalsada ng Biringan, napansin ni Antonio ang isang tarikan, isang bakanting lote na tila hindi na pinapansin ng panahon. Napapalibutan ito ng mga haliging kahoy na nabalutan ng lumot at halamang gumagapang. Sa gitna ng loteng iyon, may nakatayong isang lumang balon na halos matabunan na ng mga damo. "Carolina, ano ang lugar na to?" tanong ni Antonio, hindi mapaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Lumingon si Carolina at agad na sumeryoso ang kanyang muka. "Huwag mong lapitan ang bulon na iyan, Antonio." "Bakit? Ano ang meron dyan?" Tumingin si Carolina sa paligid. Siniguradong walang ibang nilalang na nakikinig. Lumapit siya kay Antonio at bumulong. Ang balon na iyan ay ang tarikan ng mga nawawala. Ang daanan ng mga kaluluwang hindi na makakabalik sa mundo ng mga buhay. Sinasabing ang mga kaluluwa ng mga itinakwil ay nahuhulog dyan. At kung magkamali kang sumilip sa balon, baka ikaw mismo ay mahulog. Napatingin si Antonio sa balon sa kabila ng babala ni Carolina. Naramdaman niyang may kung anong tumawag sa kanya mula roon. "Antonio," napamulat siya. "Narinig mo ba yon?" tanong ni Antonio. "Hindi, wala akong narinig," sagot ni Carolina. Muli niyang narinig ang boses, isang mahinang ngunit malinaw na pag-iyak na nagmumula sa balon. Hindi na siya nakatiis at lumapit. Sa paglapit niya, lumalim ang kanyang pakiramdam na may isang mahalaga ang nagkukubli sa ilalim ng tarikan. "Antonio, huminto ka," sabi ni Carolina. Sinusundan siya. Paglapit niya sa balon, humawak siya sa gilid at sumilip. Mula sa dilim ng balon, may dalawang matang nakatingin pabalik sa kanya. Napatras siya. "May tao sa ilalim." Agad lumapit si Carolina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. "Walang sino mang nabubuhay na makakapasok dyan at makakalabas, Antonio.
Kailangan nating umalis. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malamig na kamay ang lumitaw mula sa balon at mahigpit na humawak sa braso ni Antonio. Napatigil siya at hindi makagalaw. Antonio, tulungan mo ako. Ang boses ay pamilyar, isang tinig na kanyang nakilala mula sa kanyang pagkabata. Lolo? Bulalas ni Antonio, hindi makapaniwala. Antonio, hindi iyan ang lolo mo, bulong ni Carolina. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Iyan ay isang nilalang na nagtatangkang linlangin ka. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ang mga boses na nagmumula sa ilalim ng tarikan. Ngunit kahit pa sinabi ito ni Carolina, na natiling buwang paniniwala ni Antonio. Kung may pagkakataon na siya iyon, kailangan kong subukan. Dahang-dahang humakbang si Antonio, hinayaan ang sarili na hatakin pababa ang kamay. Lumalim ang dilim sa kanyang paligid. Nang humakbang siya papasok sa loob ng balon, biglang naglaho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagising si Antonio sa loob ng isang kuweba. Ang mga pader nito ay nagbabalutan ng mga ukit ng mga kaluluwa na tila sumisigaw sa sakit. Sa harapan niya ay ang kanyang lolo, nakatayo at nakatingin sa kanya. Antonio, malayo na ang narating mo. Ngunit narito ka ngayon dahil may isa pang misteryoso ng beringan na kailangan mong harapin, sabi ng kanyang lolo. Hindi pa rin makapaniwala si Antonio. Lolo, totoo ba ito? Ikaw ba talaga yan? Ngumiti ang matanda at lumapit kay Antonio. Hinawakan niya ang kamay ni Antonio at naramdaman niya ang init ng kanyang palad. Hindi ko na kayang bumalik, apo. Ngunit maaari mong tapusin ang sumpa ng beringan at palayain ang mga kaluluwa rito. Pumikit si Antonio. Ninanamnam ang sandali. Ngunit nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang muling aninong babae na nakita niya sa eskinita. Ang kanyang lolo ay nawala na. Antonio, hindi ka pa tapos? Ang mga lihim ng beringan ay mas malalim pa kaysa sa inyong iniisip. Bulong ng babae. Nagising si Antonio na nakahiga sa lupa. Malapit pa rin sa balon. Nakatingin sa kanya si Carolina, ang kanyang muka may halong pag-alala. Ano ang nakita mo? Tanong ni Carolina. Tumingin si Antonio sa balon. Hindi ko pa alam kung anong totoo. Pero isa lang sigurado ako. Ano yun? Tanong ni Carolina. Tumingala si Antonio sa langit ng beringan na puno ng mga bituin. Kahit gaano pa kalalim ang misteryo ng beringan, hindi ako titigil lang at hindi ko natutuklasan ang lahat. Tahimik na tumango si Carolina. Alam nilang malayo pa ang kanilang lalakbayin. At sa kabila ng katahimikan ng gabing iyon, ramdam ni Antonio na ang balon na iyon ay muling tatawag sa kanya. At sa muling pagbabalok niya, maaaring hindi na siya makalabas. Matapos ang hindi may paliwanag na karanasan sa balon, nagpatuloy sina Antonio at Carolina sa paglalakbay sa loob ng beringan. Tahimik ang paligid, ngunit ang hangin ay tila may dinadalang bulong ng mga kaluluwang nawawala pa rin sa loob ng mahiwagang lungsod. Nakikita mo ang anino sa likuran natin? Bulong ni Antonio kay Carolina habang binabagtas nila ang isang makipot na daan na may mga lumang bahay na halos lamunin ng halaman. Kanina pa, hindi tayo sinusundan ng tao. Isang bantay, sagot ni Carolina na hindi lumilingon. Bantay? Tanong ni Antonio, bahagyang binilisan ang lakad. Isa sa mga engkanto na inatasang magbantay sa mga nagtatangkang pumunta sa mga lugar na ipinagbabawal. Kapag masyado kang lumapit sa mga lihim ng beringan, lumalabas sila. Bumigat ang pakiramdam ni Antonio. Ano ang gagawin nila kapag nahuli tayo? Minto si Carolina at tiningnan siya sa mata. Hindi na tayo makakabalik. Lalo ka na. Napakuyom ang kamao ni Antonio. Alam niyang lumalalim ang kanilang paglalakbay at ang bawat takbang ay tila nagpapalapit sa kanila sa isang bagay na hindi na dapat mabuksan.
Pagdating nila sa isang lumang arko na yari sa bato, napansin ni Antonio ang ukit sa ibabaw nito, isang imahe ng isang malaking mata na bumubuka sa gitna ng mga ugat ng puno ng baliti. "Ito ba ang daan patungo sa ilalim ng beringan?" tanong niya. Tumango si Carolina. "Oo, ngunit delikado. Ang mga bantay ay mas marami pa sa bahaging ito. Lahat ng pumapasok sa lagusang ito ay hindi na lumalabas." Ngunit kahit pa nagbabala si Carolina, may naramdaman si Antonio na tila bumubulong sa kanyang isipan. Isang tawag na hindi niya may paliwanag, parang may kung anong bagay na naghihintay sa kanya sa ilalim ng lupa. "Carolina, kailangan natin pumasok. Antonio, hindi mo naiintindihan kung may mga kaluluwang nawawala dito. Baka sila ang bahagi na ng lupa. Hindi na sila simpleng kaluluwas na maliligtas." Ngunit hindi nakinig si Antonio. Lumapit siya sa arko at inilapat ang kanyang palad sa lumang bato. Sa kanyang paghawak nagsimula itong uminit at nagliyab ng kaunting liwanag. Bumukas ang arko at bumungad sa kanila ang isang hagdanan pababa sa kadiliman. "Antonio," bulong ni Carolina, ngunit sumunod na rin siya makitang tuluyan ng bumaba si Antonio sa hagdan. Habang bumababa, naramdaman ni Antonio ang bigat ng hangin. Pabigat ito ng pabigat at tila ba may nakatitig sa kanila mula sa kadiliman. Sa ilalim ng hagdan, lumabas sila sa isang malawak na kuweba na puno ng mga stalactite na kumikislap sa ilalim ng may hihinang ilaw ng mga lumang sulok na nakasabit sa dingding. Ngunit higit sa lahat, ang pinakapanganib na bagay na naroon ay ang nilalang na nakatayo sa gitna ng kuweba. Isang higanting anino na may katawan ng tao ngunit may mukha ng isang uwak. Ang kanyang mga mata ay dalawang pulang ilaw na tila lumalagablab at ang kanyang mga balahibo ay tila balot ng itim na usok. "Tonyo, siyang bantay ng lupa. Hindi tayo dapat magtagal dito," bulong ni Carolina. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin ang nilalang sa kanila at sa isang iglap ay lumipad ito patungo sa kanilang kinaroroonan. "Tumakbo ka na!" sigaw ni Antonio habang ititinaas ang kanyang anting-anting. "Liwanag ng mga anino. Gabayan mo ako!" Nagningning ang kanyang palad at mula rito ay lumabas ang isang sulo ng apoy na bumalot sa kanyang mga daliri. Tumalon siya at hinarang ang bantay bago pa nito maabot si Carolina. Nagtago ang kanilang mga mata. Ang bantay ay tila nagdalawang isip at biglang matras. "Antonio, ikaw ba ang tagapagmana ng berton ng inyong angkan?" bulong ng bantay sa isang tinig na tila galing sa kalaliman ng lupa. Nagulat si Antonio. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang dugo mo ay dugo ng mga albularyo, hindi ba? Ang mga tulad mo ay may kakayahang magbukas ng mga landas na matagal lang isinara." Hindi makasagot si Antonio. Alam niya ang kanyang pamilya ay nagmula sa lahi ng mga albularyo, ngunit hindi niya inakalang may koneksyon ito sa mga engkanto ng beringan. "Ano ang kailangan mo sa amin?" tanong niya. Ngumiti ang bantay at ipinakita ang matatalas nitong ngipin. "Hindi ko kayo kalaban, Antonio. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang paglalagpay na ito, masusubok ang iyong tapang. Maraming kaluluwang hindi pa handang lumaya at ang ilan sa kanila ay may galit sa buhay." Tumingin si Antonio kay Carolina na nakatayo sa likuran niya at tumango ito bilang sinyalis ng kanyang pagsuporta. "Kung ano man ang naghihintay sa amin, haharapin namin," sagot ni Antonio. Nagpatuloy sila sa paglalakad, iniwan ang bantay na tahimik na bumalik sa kadiliman ng kuweba. Sa kanilang paglalakbay, alam nilang papalapit na sila sa puso ng misteryo ng beringan. At sa bawat takbang, lumalalim ang kanilang pagkaunawa na hindi lamang ito isang lungsod ng mga nawawala, kundi isang lugar kung saan ang bawat anino ay may kwentong naghihintay na matutuklasan. Sa kanilang paglalakad sa ilalim ng kuweba, naramdaman ni Antonio ang pagbigat
ng bawat hakbang. Ang hangin ay puno ng alingongo ng mga pag-iyak at bulong na hindi niya maunawaan. Ramdam niyang mas lumalalim na ang kanilang pagpasok sa puso ng Biringan. "Carolina, ano ba talagang nasa ilalim ng lungsod na ito?" Basag ni Antonio sa katahimikan. Huminto si Carolina at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang Biringan ay may lihim na hindi dapat mabuksan. Sa ilalim ng lungsod, may pintuang nagtatago ng mga kaluluwang isinumpa. Mga nilalang na hindi na kailanman makakabalik sa mundo ng mga buhay. Bakit? Karamihan sa kanila ay mga taong nagtangkang dayain ng Biringan o mga nahulog sa tukso ng mga engkanto. Ang iba ay mga albularyo o antingero na sumubok hamunin ang mga batas ng engkanto. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Napatingin si Antonio sa mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa kanyang anting-anting. Alam niyang delikado ang kanyang misyon, ngunit hindi niya kayang talikuran ng mga kaluluwang humihingi ng tulong. Maya-maya pa, narating nila ang dulo ng lagusan. Sa harap nila ay isang dambuhalang pinto na yari sa itim na bakal at nababalot ng mga ukit ng mga muka na tila sumisigaw sa sakit. Sa itaas ng pinto, nakaukit ang salita. "Pintuan ng mga nakakulong? Antonio, ito ang hanggan. Kapag binuksan mo ang pinto, hindi ka na maaaring umatras." Babala ni Carolina. Nagdalawang isip si Antonio. Ngunit sa kanyang likuran, muli niyang narinig ang tinig na iyon. "Antonio, tulungan mo kami." Nagmula ito sa kabilang panig ng pintuan. Tumayo si Antonio sa harap ng pinto at inilagay ang kanyang kamay sa gitna nito. Nagsimula siyang magdasal sa wika ng mga ninuno. "Sa ngalan ng liwanag at mga espiritong gumagabay, buksan ang pinto para sa mga naliligaw." Sa kanyang pag-usal, nag-init ang kanyang anting-anting at naglabas ng sinag ng liwanag. Unti-unting bumukas ang pintuan at isang malamig na simoy ng hangin ang lumabas mula rito. Sa loob, nakita nilang isang malawak na bulwagan na puno ng mga kaluluwang tila nakagapos ng mga anino. Ang ilan ay nakaupo sa lupa, ang iba ay lumulutang sa hangin, ngunit lahat sila ay may iisang bagay na makikita sa kanilang mga mata, isang malalim na kalungkutan at pangungulila. "Antonio, ito ang mga manawawalang kaluluwa ng Biringan," bulong ni Carolina. Lumapit si Antonio sa isa-isa sa mga kaluluwang nakaupo sa isang tabi. Isa itong matandang lalaki na tila puno ng sugat at lumang kasuotan. "Natatandaan mo pa ba kung sino ka?" tanong ni Antonio. Tumingin ang matanda sa kanya at bumigat ang tingin nito. "Ako ay isang albularyo, tulad mo." Nagulat si Antonio. "Bakit ka naririto?" "Dahil nagkamali ako. Naging sakim ako sa kapangyarihan at nagtangkang gamitin ang bertod ng Biringan para sa aking sarili. Pinarusahan ako ng mga engkanto at ikinulong dito." Napalunok si Antonio. Sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman niya ang takot na baka matulad siya sa matandang ito. "Paano kita matutulungan?" tanong ni Antonio. Ngumiti ang matanda at itinuro ang kanyang dibdib. "Patawarin mo ang iyong sarili at huwag ka magpadala sa tukso ng kapangyarihan. Ang kaligtasan namin ay hindi mo makakamit sa lakas lang, kundi pamamagitan ng kababaang loob." Habang kinakausap ni Antonio ang matanda, nagsimula ang lupa na umalog. "Antonio, may dumarating," sigaw ni Carolina. Mula sa kaluran ng bulwagan, isang malaking nilalang na gawa sa anino at apoy ang bumangon. Isa itong halimaw na tagapangalaga ng mga nakakulong, isang engkantong nilikha para hindi matakasan ang lugar na iyon. "Alis na tayo," hinila ni Carolina si Antonio. Ngunit hindi umatras si Antonio. Sa halip, itinaas niya ang kanyang anting-anting at hinarap ang nilalang. "Ako si Antonio, tagapagmana ng lahi ng mga albularyo,"
hindi ako natatakot sa iyo. Isang malakas na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Pumunit ito sa kadiliman at nagbigay ng daan para makalabas ang ilan sa mga kaluluwa. Sumunod kayo sa akin, sigaw ni Antonio. Isa-isa ang mga kaluluwang nakakulong ay nagmadaling lumabas sa bulwagan at ang bawat takbang na kanilang ginagawa, ang aninong halimaw ay humihina. Pagkatapos ng ilang minuto, muling nagsara ang pinto. Iniwan ang halimaw sa likod nito. Huminto si Antonio at tumingong kay Carolina na ngayon ay nakangiti. Ginawa mo ang hindi nagawa ng ibang albularyo, Antonio. Ngumiti si Antonio. Ngunit sa kanyang puso alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Marami pa akong kailangang iligtas at hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang lahat ng lihim ng Beringan. Matapos may iligtas ng ilang kaluluwa mula sa pintuang bakal, nagpatuloy sina Antonio at Carolina sa kanilang paglalakbay palabas ng ilalim ng Beringan. Subalit habang lumalalim ang gabi, naramdaman nilang hindi pa tapos ang pagsubok. Habang naglalakad sila sa makipot na daanan pabalik sa ibabaw, muling sumagi sa pandinig ni Antonio ang pamilyar na tinig, ang tinig ng kanyang lolo. Antonio, bumalik ka. Napahinto siya. Antonio? Tanong ni Carolina, napansin ang kanyang pag-aalinlangan. Tinig iyon ni Lolo, bulong ni Antonio, nakatingin sa dilim ng lagusan. Pero nang tumingin si Carolina sa paligid, wala siyang narinig. Antonio, wala na siya. Isa na lang siyang alaala. Umiling si Antonio. Hindi. Naririnig ko siya. Alam kong naroroon siya. Itinuro ni Antonio ang isang makitid na daan na hindi nila nadaanan kanina. Tumitig si Carolina sa kanya halatang nag-aalinlangan, ngunit sa huli ay sumunod siya. Pagdaan nila sa makipot na lugasan, nakarating sila sa isang maliit na kuweba na tila ba hindi pa binisita ng kahit sinong nilalang sa mahabang panahon. Sa gitna nito ay isang lumang altar na yari sa kahoy at bato, puno ng alikabok at mga natutuyong dahon. Lumapit si Antonio at pinausan ng altar. Sa kanyang paghawak, lumitaw ang isang ukit ng mga lumang simbolo, mga anting-anting, agimat at larawan ng mga espiritu ng kalikasan. Sa harap niya isang lumang salamin at sa salamin ay nagpakita ang imahe ng kanyang lolo. Lolo, bulong ni Antonio, hindi pa tapos ang iyong misyon, Apo. May isa pang kaluluwang kailangan mailigtas. Siya ang naging susi sa pagkabihag ng maraming kaluluwa sa Beringan, sabi ng imahe sa salamin. Lolo, sino siya? Lumabo ang imahe at nagpakita ang muka ng isang babae na si Carolina. Napatras si Antonio, hindi makapaniwala. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik na nakatingin si Carolina sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot na matagal nang kinikimkim. Antonio, totoo ang nakita mo. Isa ako sa mga kaluluwang nawala sa Beringan. Matagal na akong patay, bulong ni Carolina. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Hindi. Paano? Matagal na panahon na. Napalayo ako sa aking pamilya at naligaw sa kagubatan. Hinahanap ko ang Beringan para humingi ng tulong, pero nahulog ako sa patibong ng mga engkanto. Mula noon, naging bantay ako ng lungsod na ito. Hindi na kailanman nakalabas. Patuloy ni Carolina. Hindi makapagsalita si Antonio. Ang babaeng tumulong sa kanya ay naging kaagapay niya sa kanyang paglalakbay, ay isa palang kaluluwang matagal ng bihag. Antonio, nakita ko ang tapang mo. Isa ka sa mga kakaunting may kakayahang magbukas ng pinto sa pagitan ng mundo ng mga tao at mga engkanto. Ngayon, hinihiling ko na palayain mo ako. Lumapit si Carolina at hinawakan ang kanyang kamay. Pumikit si Antonio. Pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Alam niyang ito ang tamang gawin. Itinaas niya ang kanyang anting-anting at nagsimulang magdasal.
Sa ngalan ng liwanag at mga espiritong gumagabay, buksan ang pinto para sa kaluluwang nawawalang mahalaga. Biglang nagliwanag ang paligid at bumalot kay Carolina ang malamig na simoy ng hangin. Unti-unti siyang napapalibutan ng liwanag. Bago siya tuluyang maglaho, ngumiti si Carolina kay Antonio. "Salamat, Antonio. Ipinakita mo sa akin ang daan pa uwi." At sa isang kisap mata, nawala siya. Iniwan si Antonio sa katahimikan ng kuweba. Muling lumabas si Antonio mula sa ilalim ng lupa. Nang sumikat ang araw, nakita niyang bumalik siya sa pampang ng Samar. Malapit sa kagubatang pinagmulan ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang palad ay ang anting-anting na nagdala sa kanya ng biringan. Ngayon ay kumikinang na tila may bagong bertod. Tumingin siya sa malayo at nakita niyang malaya na ang kalangitan. Alam niyang marami pa siyang haharapin. Ngunit isa na namang misteryo ang kanyang nalutas. Habang naglalakad pa uwi, narinig niyang muli ang tinig ni Carolina. Ngayon ay puno ng kapayapaan. "Maraming salamat, Antonio. Maraming salamat." Habang lumalakad si Antonio pabalik ng bayan ng kanyang mga ninuno, dala-dala ang mga alaala ng biringan at ng mga kaluluwang kanyang nailigtas. Ramdam ang isang kabuntot na katahimikan. Ang kanyang misyon ay natapos. Ngunit ang mga lihim ng biringan at mga di may bilang na kwento ng mga kaluluwang nahulog sa patibong ng engkanto ay patuloy na maghahatid ng bagong hamon sa bawat takbang na gagawin niya. Ngunit sa bawat paglalakbay, sa bawat pagsubok ay natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay lamang sa anting-anting, kundi sa tapang ng puso at pagnanais na maglingkod sa mga nawawalang kaluluwa. Pinili niyang magsimula ng bagong buhay. Ang pagiging albularyo at tagapagtanggol ng mga kaluluwa, alam niya sa kabila ng lahat ng kadiliman, mayroong liwanag na nag-aabang para sa bawat nilalang na nagtatanong, maghahanap ng tulong at maghihingi ng kapatawaran. At sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga kaluluwang patuloy na naglalakbay na kasama si Antonio sa daang tinahak ng tapang at pagmamahal at pag-asa. Wakas. Maraming salamat po sa mga nakinig at sumaybabay sa kwentong ito. Naway naging makulay at makatawag pansin ang bawat kabanata at naihatid ang mga mensahe ng tapang at pag-asa at sakripisyo. Sa mga tumangkilik sa kwento ni Antonio at Carolina, salamat sa inyong oras at atensyon. Patuloy nating yakapin ang mga kwento ng ating kultura at mga alamat, at patuloy na maglakbay sa mga mundong puno ng misteryo at mahika. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po.